Oras! Aba, eksakto en punto. Alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bagamat 62% ang posibilidad na maranasan ng bansa ang La Nina, patuloy naman na mararamdaman pa rin ang epekto ng El Nino hanggang sa buwan ng Agosto. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, halos buong bansa o 72 lalawigan ang maapektuhan ng drought o dry spell at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na ilang buwan. Ayon sa kalihim, patuloy ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga hakbangin upang mabawasan ang epekto ng El Nino phenomenon habang naghahanda na rin para naman sa pagbabalik ng La Nina. Sus Mario Sepano. Ang El Nino ay abnormal na pag-init ng temperatura ng dagat at below normal rainfall, habang ang La Nina naman ay above normal rainfall condition na maaaring mag-epekto ng mga pagbaha at landslides. Buhay. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kahit Wednesday pa lang ay feeling Friday na tayo, ay talaga naman dapat na ito'y maging feeling Friday dahil ngayon pa lang nga wala na tayong number coding. Ayan ha. Handa na ba kayo? Ayan ha. Naka-ready na ba mga bibiyahe? Na-ready nyo ba ang inyong mga sasakyan? Kayo ba mismo ay nakapag-ready na? Ayan, kailangan ho yan ha. Hindi lang yung sasakyan, lalo na sa mga bibiyahe ng malayo-layo, kundi pati na rin sa mga driver ninyo. Ayan, sa mga magmamaneho. Kumusta ang mga public transportation natin, ang mga bus, mga vapor, mga eroplano? Kailangan kondisyon na kondisyon din ng mga yan ha. Sa dagsa ng mga pasahero ngayon, diyan pala sa PTEX merong ilan yon Yuel na mga driver sa PTEX na nahuling nag-positive sa droga. Nako. Kaya dapat yung pag-check yung pagda-drug test, lalo na sa mga public utility vehicles, dapat yan regular Oo, hindi lang yung ganitong dalawa lang ba? Parang may tumakas pa May tumakas pa ayaw umihi.
Ayaw ibigay yung kanilang ihi. Oo. Dapat regular at hindi lang sa ganitong mga panahon na tayo'y magsisibiyahe. Oo. At dapat ang mga bus companies mismo, yung mga may-ari mismo, ang nangunguna sa pag-check ng ganyan. Saan ba ang lakad? Saan ba ang punta? Kayo ba'y naka-schedule na mag-reunion ngayon? Yan, sinasamantala ng marami sa atin ang ganitong panahon para magkita-kita. Ayun. At magkabalitaan sa mga mahabang panahon na hindi nagkakasama. Tama talaga, yan ang kailangan nating ginagawa. Nagbabalik, lalo na yung mga bumabalik sa kanilang mga bayang sinilangan. Tama-tama yan, gawin nyo na yan. At samantalahin nyo na, gusto nyo bang kumita habang kayo nag-i-enjoy? Gusto nyo bang kumita habang kayo nag-i-enjoy? Sa mga lugar na pinupuntahan nyo ngayong Semana Santa, mamaya abangan nyo, makinig kayo kung paano kayo magkakapera. Daan-daan libong piso ang inyong baka makuha ninyo daan-daan libong pisong yan. Mamaya ibibida namin sa inyo kung paano kayo magkakapera habang nag-i-enjoy kasama ang pamilya. Yun! Saan ka pa? Saan ka pa? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. At siyempre, yan naman talaga ang kailangan natin, yung madadalaw natin ang ating mga mahal sa buhay na matagal na nating hindi nakikita. Halimbawa si Lolo, si Lola, ayan, si Nanay sa mga probinsya, si Insan, si Bayaw. Kaya lang napanood nyo ba napakinggan nyo ba yung balita tungkol doon sa lolo? Dito lang ito sa Manila. Yung lolo na sinapak ng apo, patay. Mario Josep, 81 anyos na lolo, sinapak ng sariling apo, patay. Ay, sus, ano ba nangyayari dito sa atin? Adik ba yan? Siguro ang konklusyon kaagad natin adik. Dahil bukod sa lolo mo yun, kamag-anak mo yun, 81 anyos pa sasapakin. Nako. Mamaya antabayanan niyo po ang mga follow-up dyan ng ating mga RH reporters. Diyan naman sa Bukawi, Bulacan. Nako, ito pa, isa pa na nakapagpapainit ng ulo. Diyan naman sa Bukawi, Bulacan, hindi ho traffic hindi ho traffic situation diyan sa NLEX. May eskwelahan ho diyan na may mga estudyante. May video ba tayo nito? Mother? Meron ba tayong video nito? Yung pinag-sparring na babae at lalaki sa taekwondo, mga players nila ng eskwelahan. Ay, sus Mario Josep, bugbog sarado yung babae. Oo! Putok ang nguso, basag ang ilong, may mga black eye. Ay, sus Mario Josep. At ito yung nangyari sa isang eskwelahan, Jesus is Lord Colleges Foundation sa Bukawi, Bulacan. Yan, tama. Jesus is Lord Colleges Foundation Inc. Diyan sa Bukawi, Bulacan. Pinag-sparring ba naman yung babae sa lalaki? Maaaring sabihin nyo, nangyayari naman yan. Totoo naman, ginagawa rin yan. Di ba, Het? Nangyayari naman talaga yun. Pinapayagan din ho talaga yun na para mas ma-improve ang mga kababaihan sa kanilang skills sa self-defense, lalo na sa taekwondo. Pinapayagan yan. Pero dito iba nangyari. Mukhang may problema si coach at may problema din yung lalaking pina-sparring sa kanya. Alam doon sa babae. Alam niyo kung bakit? Yung babae yellow belter pa lang. Alam niyo ba kung ano yung yellow belter sa taekwondo? Tanong niyo muna. Ano ba yan? Ayan, si Mother nagtatanong na, Yan yung mga belt na yan, rango yan. Rango sa habang nag-i-improve ka ang skills mo, pataas ng pataas yan. Nagsisimula yan sa, alam ni Greg yan. Di ba? Yun, sabi ni Greg, white. Nagsisimula yan sa white belter. Yung beginner, yung wala kang kaalam-alam, kapapasok mo pa lang doon sa gym. Yun, kapag ikaw ay nagsimula ng mag-training, white. Yun ang ibibigay sa yung belt.
Yung yellow, pang ilang ano yung yellow? Yung yellow belt ay pangatlo lang. Pangatlo lang yan, yung yellow belt. Ibig sabihin, beginner pa rin yun. Doon ka pa lang medyo nakakakuha-kuha ng konting mga move, medyo nakakasipa-sipa ka na dyan, nakakasuntok-suntok ka na dyan. Pero alam nyo ba kung ilan lahat yung belt na yan? Hanggang black belt. Ang black belt ay yung pinakamataas. Pinakamataas na rango na ng kasanayan o sa skills sa Taekwondo. Black belt. Alam nyo kung pang ilan yon? Pang-11. Yung yellow belt, pangatlo lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 belt ang pagitan ng yellow at black belt. Black belt ang pinakadulo, yung pinakamahusay na. Ay sus, Mariosep, yung babaeng yellow belter, pinaispar sa black belter na lalaki. At hindi lang yun. Alam nyo ba na mas malaki pa yung lalaki? Karaniwan yan ang pinaglalaban, yung pareho ng weight division. Yung parehas lang ang timbang o hindi man nagkakalayo. Sus Mariosep, kung makikita ho ninyo yung naging itsura nung babae, sabog ang uso, basag ang ilong, at may putok ang mata, may mga black eye sa mata. Kaawa-awang sinapit ng babae. May problema dito yung yung team na yon. Mukhang team ng Taekwondo ng Jesus is Lord Colleges. Teka muna. Jesus is Lord. Nako, magagalit si Brother Eddie nito. Brother Eddie. Tsaka si Senator Joel Villanueva. Nako, pag nalaman ito ni Senator Joel. Oo. Yung coach daw ho ay may gusto dun sa... May gusto daw po dun sa dun sa babaeng yellow belter. Nung mabasted yata dahil may boyfriend na yung babae, ipinabugbog sa black belter. In the guise of sparring. Sa kunwari sparring. At ito namang black belter, pag nakita ko to, gugupitin ko yung black belt mo eh. Pero yun mong patulan mo yung yellow belt. At kung kayo'y mag-i-sparring, babae, medyo dapat easy-easy ka lang sa babae, lalo na beginner. Hindi naman kayo mag-rango. Isip-isipin yung 8 yung pagitan ng kanilang rango. Oo. Na kung makikita ho ninyo yung video, talagang ang pinupuntirya yung mukha. Hanapin nyo yung pwede ba na meron ba tayo niyan, Yuel? Sige, nire-ready na ni Yuel. Puro yung mukha ang pinupuntirya. May mga padded parts yan. Pag nag-sparring, may mga pads na suot. Hindi yun ang pinupuntirya, kundi yung mukha. Anong klase kang lalaki? Bata, ha? Anong klase kang black belter? Dapat dito hinuhubaran ng belt yung pina-sparring na yun. At ayaw talagang tuwing magtatagpo sila, yun ang pinupuntirya, yung mukha, yung partihong walang cover. Di ba may helmet na ganon? Lalo na kung babae, ang pupuntiryahin mo yung padded parts. Yung may mga protection, may mga protective pads. Walang ang pinupuntirya yung mukha. Sabog ang nguso, bali ang ilong, at takot-takot na black eye ang sinapit ng babae, kaya nag-iiyak ngayon. Ako po, mga lalaki. Ang ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos. Lalaki ka ba? Lalaki ka bang black belter ka? Nako, ha? Lalaki ka ba? Sus Mariosep ka, oo. Brother Eddie, Senator Joel, kayo na nga bahala dyan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, alas 6:15, Mr. Jalom Tang, 6:15, ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Aga-aga nitong pangyayaring ito diyan sa Jesus is Lord Colleges Foundation, si Greg namin din
napasugod dito sa akin at hinahanap kung saan daw makikita yan eh. Yung coach, hinahanap yung coach. Akala yata kakilala. Hindi ko kilala, Greg. Pati yung black belter hinahanap sa akin at i-sparring daw niya. Yung black belter. Mario Joseph. Mamaya, abangan ninyo. Inire-ready lang natin yung mga picture at video. Grabe. Grabe ho yung sinapit nung babae. Women's Month pa naman ngayon, Panginoon kong buhay to. Talagang ang pinuntirya ng black belter ay yung mukha ng yellow belter. Ulitin ko 8 belt ranks ang pagitan nila. Lalaki yung black belter, babae yung yellow belter. Mas malaki, mas mabigat yung lalaking black belter kaysa dun sa yellow belter na ipinasabak ni coach. Coach! Nako, coach! Nako, may kalalagyan ka, coach. At pati ikaw, black belter. Ha? Ba't ka ba ganyan? Ba't ka naging black belter sa ganyang gawin mo? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Balita makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ng Miyerkules, 27 ng Marso, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Produksyon ng bigas at mais. Aba, tumaas pa kahit may El Nino sa bansa. Philippine National Police inilatag na ang seguridad sa Semana Santa. Department of Health may paalala sa mga magulang. Paghalik sa mga sanggol sa labi, dapat iwasan muna kontra pertussis. Mas maraming bagyo asahan sa huling bahagi ng 2024 dahil naman sa La Nina. Isang lolo patay matapos na sapakin ng adik na apo sa Maynila. At 2 environmentalist dinukot sa Pangasinan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baja. At ito ang CS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. Masaya si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kabila ng naranasang El Nino, tumaas naman ang produksyon ng bigas at palay sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Pangulo sa pulong kasama sina NIA Administrator Eduardo Guillen, DOST Secretary Renato Solidum at ilan pang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng hamon ng El Nino, umabot sa 11 tonelada kada hektarya ang naging produksyon ng bigas, habang ang mais ay tumaas ng 5.9%. Sa kanyang FB post, sinabi ng Pangulo na ang agricultural resilience na ito ay isang testament o isang patunay sa pangako niyang sustainable farming practices. Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang ipinatutupad na alternative wetting and drying strategy ng pagtatanim na malaking tulong sa mga magsasaka. Samantala, handa na ang Philippine National Police upang matiyak ang seguridad ng publiko sa panahon ng Semana Santa. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, Public Information Office Chief ng PNP, bukod sa higit 52,000 na pwersa na i-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakipag-ugnayan na rin ng PNP sa mga LGU at barangay para masiguro na walang mabibiktima ng akyat bahay
sa panahong nasa bakasyon ang marami ngayong mahal na araw. Alas 6:23 ang ating oras. Maya pa ba kekongan mga kabalen, gising na ba kayo? Kumusta ba ang sitwasyon ng traffic dyan sa NLEX? May build up na ba? Nakikita nyo na ba mga kabalen? Binalaan ng Department of Health ang publiko, partikular ang mga magulang at mga nag-aalaga, na iwasan muna ang paghalik-halik sa labi, lalo na sa labi ng mga sanggol, upang hindi mahawa ang mga ito ng sakit na pertussis o whooping cough. Tuspirina, yun ang sa Tagalog. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, sa ganitong paraan, bukod sa pagbabakuna sa sanggol ay maiiwasang mahawa ng pertussis ang mga baby. Posibleng makaranas ng mas maraming bagyo ang bansa ngayong taon kumpara noong 2023 dahil sa pagbabalik ng La Nina. Mario Sepano, tingnan nyo naman. Kasalukuyan pa lang tayong sinasagasa ng El Nino. Andyan na, nakaamba naman ang La Nina. Mula sa tagtuyot, tayo naman ay babahain. Mukhang talagang ganito na ang mundo, pasama ng pasama. Batay po sa pagtaya ng Pag-asa, nasa 13 hanggang 16 na bagyo ang inaasahang papasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Mas mataas mula sa 11 bagyo noong nakaraang taon na panahon ng El Nino. Ayon kay Lisa Solis, Climate Monitoring Chief ng Pag-asa, meron hong 62% ng posibilidad na mabuo ang La Nina sa June hanggang August, at ang epekto nito ay maranasan sa huling quarter ng taon. At hindi lang ho yan. Bukod do sa ang epekto ho ng El Nino pagsapit ng La Nina pagkatapos ng El Nino, mga malalakas daw hong mga pagbagyo. Alas 6:25 ang ating oras. Diyos Maraynaga sa Indugabos, mga Bigolano, mata na kamo, gising na. Isang 81 anyos na lolo ang nasawi matapos bugbugin ng adik na apo sa kanilang sariling bahay sa Santa Ana, Maynila. Nabigo ang mga doktor sa Santa Ana Hospital na maisalba pa ang biktimang si Jesus Rivera, 81 anyos, dahil sa matinding sugat sa ulo at bugbog na inabot mula sa kamay ng apong si Raymart Tanghal. Raymart, ikaw pala yan. Mario Joseph ka, oo. Si Raymart Tanghal, 27 anyos, na hanggang ngayon ay pinaghahanap ng pulisya. Kwento ng nanay ng suspect, nag-away sila ng kanyang mister dahil sa pera at narinig ito ng kanyang ama. Yun yung lolo ng suspect. So tatay ni nanay yung lolo. Ayun. Nag-away sila mag-asawa, narinig nung lolo, ayun. Kaya pinagmumura naman yung kanyang asawa. Ayan, ito mga tagpo sa mga bahay. Na magkakasama ang magkakapamilya, yung extended family. Bigla na lamang daw nagising naman itong si Apo at pinagsusuntok ang kanyang lolo at bumagsak sa semento. Naku po, inang. Tinangkapan ng matanda na bumangon, ngunit itinulak pa ito ng Apo at humampas ang ulo nito sa pader at pumutok. Sabi ayon sa mga testigo, kahit duguan na ang lolo ay patuloy pa rin itong pinaggugulpi ng Apo. Hinihinalang may lihim na galit si Raymart sa kanyang lolo dahil madalas siyang kagalitan nito dahil nga sa paggamit ng droga. Raymart. Dalawang environmentalist naman at volunteer church workers ang dinukot sa San Carlos City, Pangasinan noong linggo ng gabi. Kinilala ng Karapatan Centro Luzon ang mga biktima na sina Francisco Eco Dangla III at Axel Jack Tiong, na ayon sa mga testigo ay binugbog pa bago kinaladkad ng mga suspect patungo sa naghihintay na SUV. Ang dalawa ay biktima umano ng terror tagging at paninira sa kabila ng pagiging tunay na kampyon ng kapaligiran at ng mga taga-Pangasinan. Ayon naman sa grupong Bayan, sina Dangla at Tiong ay aktibong nagpapataas ng awareness o kamalayan hinggil sa epekto ng coal-fired power plants at ang offshore mining.
ACS Balita. Alas 6:28 ang ating oras. Diyos, masantos siya kabuasan EDSA kayo namin. Nagbangon kila. Naka-standby na ang ating mga RH reporters. Si RH27 Noche Cacas nandyan sa PTEX. Alamin ang sitwasyon. Sa NAIA naman si RH6 Sherwin Alfaro. Alamin ang mga sitwasyon ng ating mga biyahero sa eroplano. At ang AFP raw po. Meron ulit bibiyahe ulit patungong Ayungin Shoal kahit na katatapos pa lang nitong pambobomba ng water cannon ng China. Aba, yan! Di ba pang mga nagbabagang balita? Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:29 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Eto na sila. Silipin na natin ang mga sitwasyon sa mga dito sa Exodus. Inuulit natin na walang number coding na ngayon. Kaya kung kayo'y ready na at ang inyong sasakyan ay ending 5 and 6, baka pwedeng mauna na kayo. Ayan. Para hindi tayo sabay-sabay mamaya. Para hindi tayo sabay-sabay bukas ng umaga. Ano? Baka yung mga iba pwede nang mauna. Total wala nang number coding ngayon at half day sa government. Ayan. Yung ibang mga private offices ganun na rin ang ginawa nag half day na rin. May mga alam akong kumpanya na nag half day na rin. Kaya baka pwede nang yung mga wala naman na talagang pasok ngayon, simulan na natin. Tulad ng mga bumibiyahe na ngayon dyan sa PTEX. Yung mga sasakay na ng bus, andon si RH27 Noche Cacas. Come in, Noche! Good morning, Ka Jerry. Ito, makikita po sa aking likuran yung pasok ngayon ng mga pasahero dito sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. At kapansin-pansin na, Ka Jerry, ngayong umaga, yung mga pasahero na talagang may hit ng mga bagahe. At sa ngayon ay maluwag pa rin dito loob ng PITX, pero inaasahan na ngayong araw din na ito hanggang mamayang hapon ay dadagsa yung buhos ng tao dito sa loob ng PITX para uuwi ng pulisya para doon na gulitain ang Semana Santa. At as of 6 a.m. Ngayong umaga, Ka Jerry, nasa almost 9,000 na yung foot traffic ng tao dito sa loob ng PITX. At kanina, yung mga pasahero, same pa rin, dahil ayaw umabsent sa trabaho, dagsa din yung mga papasok pa ng trabaho. Ganun ba? Itong mahabang capital region. Ito, Noche. At Noche. yung mga kapulisan ay patuloy pa rin nagbabantay at maging yung security guard sa loob itong pagpasok, yung entrance mismo. Dahil dito pa lang Ka Jerry, paano lang natin. Dito sa may merong walk-through
metal detector. Pero dahil sa... ito, nakikita nga natin sa video. Dito pa lang, isa-isa na ng mga security guard habang meron din canine na dogs na nag-aabang na dito para sniffing na dog para doon naman sa mga karton-karton na sakay dadala ng pasahero. Nanay, saan po kayo? Lalabas po kasi Saan po kayo galing? sa Cavite po. Kaso, lalabas po kasi may mister ko andyan, naantay kami kasi pipick upin kami ng So pipick upin kayo. Galing kayo ng Cavite. Saan kayo pupunta? sa Laguna po. Laguna. So doon kayo mag-Holy Week o paano? Doon po. Yun. So, From Cavite to Laguna. Yun. Cavite to Laguna. Salamat po. Salamat po, nanay. Oo. Teka muna, Noche. So, yung nakita ko, yan, yung binibidyohan mo na yan na dinadaanan nilang walk-through metal detectors. Lahat lahat yan ng pasahero, papasok pa lang sa trabaho dito sa Metro Manila o yung mga bibiyahe na sa mga probinsya, dyan dumadaan. Yes, marami marami kasi. Talagang dumadaan. Kapag sunod-sunod yung bus na galing ng Batangas, Cavite, Laguna, naiipon sila dito ka Jerry, kaya hanggang labas yung pila ng mga pasahero. At kung yung mga taga-NCR umuwi ng probinsya, meron ding mga taga-probinsya na katulad ng galing ng Northern Luzon at ibang lugar dito sa Batangas, ay dito naman sila mag-gugulitahin. Sabi siguro magpupuntahan kayo sa amin. Kami naman ang pupunta sa inyo. Yes, parang kaya ganun ang in and out ng pasahero dito sa PITX. Sabagay. Ito, papakita ko lang sa Jerry, dahil ito, para talagang kung gusto mo pasalubong, uuwi ka ng probinsya, pasalubong. Dito pa lang ka Jerry, makikita mo na yung mga bilihin, katulad ng mga sombrero, yan, mga alahas. Dapat talagang kompleto, talagang high-tech yung PITX dahil kung ikaw naman ay nagugutom, talagang yun, dami, dahil leche plan ube, halaya. Talaga naman, may mga kakanin. Ate, ate? Maganda ba benta ngayon? Maganda ba benta? Medyo daw. Kayo naman ay wala rin kayo bakasyon. Wala Nakapakasyon ko lang. Paano ngayon kung Huwebes Santo at saka Biyernes? May pasok pa rin kayo dito? Meron. Tuloy-tuloy ang pasok, Teka, pakita nga natin yung si Jerry ba pala Nakamonitor pala sa kanyang cellphone. Nakamonitor pala. Kaya pala. Ano pangalan ni ate? Ano pangalan mo lang? Sabi ni ka Jerry Marie po. Marie. Ay, si Marie. Ayan. Ayan, nasa linya si Jerry Baha. Hello Marie, taga saan ka? Cavite po. Cavite lang. Tapos matagal na kayong nagtatrabaho dyan? Yes po. So, paano yan? Wala kang holiday hanggang itong Holy Week, naka-duty? Yes po. May double pay ba? Double pay naman yan, siyempre. Hindi po. Sana. Okay, thank you, ate Marie. At pero ito siya, taga Cavite siya na uwi, pero dito pala taga Leyte, o Samar. Yan, Leyte. Ayun. So, Jerry, ito na, sunod-sunod na yung pasok ng mga pasahero at gaya nga ng nabanggit ng management ng PITX ngayong araw hanggang mamayang gabi ang buhos ng pasahero dito sa terminal. Mula at kananan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, 27 Noche Kakas. Sana iyan naman, silipin nga natin si RH6 Sherwin Alvaro. Come in, Sherwin! Yes, Jerry, nagbawas ng mga gang share ang pamulaan ng Manila International Airport Authority. Ito nga sa may arrival area ng NAIA Terminal 3. Ito'y para maiwasan gawing tambayan ang arrival area. Yan yung binanggit kahapon ni GM. Yan yung binanggit kahapon ni GM.
Oo. Kung makikita mo dati, 2 linya, 3 linya ng mga silya na magkakadikit. 4 pa nga, dumating sa point na 4 na silya na hilera Oo. yung kanyang lakad. Pero ngayon, isang linya na lang ng gang chair yung makikita mo dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. So, dahil daw sa napakaraming silya ang bumubunga dati sa paliparan para sa mga nag-aabang na pasahero na mga dumarating mula sa abroad. Ayon kay NAIA General Manager Erica Jose Ines, bahagi ang pagbabawas ng silya sa decongestion measure na ipinapatupad ng NAIA para maiwasang gawing tulugan at tambayan ang mga gang chairs sa paliparan. Karamihan dyan ay, Sherwin, ayan kasi yung papasok ka pa lang bago sa counter, ano, bago ka mag-check-in, bago ka... Yan yung sa arrival area, yung pinapakita natin ng mga linya sa mga gang chair. Arrival! Sa loob yung hinihintay nila. Arrival area yan. Naghihintay ng mga susundo, ganon. Mga susundo yan. Mga susundo na dahil nagsagawa pala ng survey ang pamunuan ng MIA na tinanong yung mga nakaupo dyan madalas kung anong ginagawa nila dito sa paliparan. At ilan sumasagot na nag-aabang, pero mas marami ang sumagot na nagpapalamig, nagpapalamig habang nakiki-aircon. Lalo na ngayong summer. Natutulog pa. Ginagawang tulugan kasi 24 hours ang operasyon ng paliparan, ginagawang tulugan yung mga silya na yan. Dahilan para lalong dumami yung volume ng mga tao na dumadagsag ito nga sa paliparan. As part ng decongestion measure na ginagawa ng paliparan, inaalis itong ilan sa mga gang chairs ito para nga bigay ng kaluwagan sa ating mga mananakay. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni GM Eric Jose Ines. Wala pa ipagpapawal, pero at least this one, the move that we will be taking over, yung take out the chairs will probably discourage some people, too many people going inside. We're not getting it stop. Pero yun lang po, kasi nagiging marami naglo-loiter na hindi naman dapat nandoon, na hindi ko naman ma-distinguish. Hindi lang ma-distinguish. Aside from that nga pala, magkakaroon tayo ng more active presence of police and security guards. Yan, Jet, yung naging paliwanag nitong si GM Jose Eric Ines yung nga sa pagbabawas ng mga gangster. Pero sa dito sa mga departure area ay mataas yung volume ng mga sasakyan na papasok dito sa may departure curbside na manggagaling dyan nga sa may rotonda ng itong Pasay Barangay 183. Pero pagdating naman din sa loob ng paliparan, makikita mo naman na maayos yung mga pila, wala pang build up ng inaasahan natin na ganong karaming mga pasahero ngayong mga oras na to. At sinilip din natin mga counters ng immigration, ay napakaluwag din ng immigration counters sa mga oras na to para sa mga, kasi sabing Jim Ines, mas marami daw ang nagbabiyahe abroad kumpara dun sa mga nagbabiyahe domestic ngayon sa mga panahon na to. Kaya yun yung ngayon, maluwag pa. Mamaya mag-iikot na naman ng maluwag pa ngayon, maluwag pa. Mamaya, maluwag pa. Pwede pang humabol kasi ang ine-expect nga ngayong araw, mula ngayong araw dadagsakin mga kababayan natin na magsisipagbiyahe para lumuwas sa probinsya o kaya sa abroad para maggunita ng Holy Week. Ang Terminal 3, Sherwin, ay magkahalo, may domestic pa rin dyan, tsaka merong international na regional. May domestic pa rin dito na Cebu Pacific at may mga iba pang mga international, mas maraming international flights na rin dito. Yung malapit lang, yung regional lang. Kasi mga regional mostly dyan. International terminal ng AirAsia, yan. At ng Cebu Pacific at yung iba pang mga regional na mga airline na biyahe dito sa Southeast Asia at maging sa may mga malalaki rin na mga long haul na flights na nanggagan dito, yung mga patungo ng Europa, patungo ng America, yung United Airlines, dito rin yan sa terminal. Meron din dyan. Kaya pala ganun kalaki ang kadami ang traffic diyan, ano? Oo, talagang hindi kayanin nung kasada. Yung dami ng volume ng sasakyan ng mga naghahatid at nagsusundo. Sa dami ng flight, diyan. Okay. Mamaya alas 8 ng umaga, mag-iikot si Secretary
Jimmy Bautista dito naman sa bahagi ng NAIA Terminal 2 para obserbahan yung mga domestic na lipad ng ating mga kababayan na magsisipag-uwi sa kanilang mga probinsya. Artist number 6, Sherwin Tatang-Paro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin! ACS Balita. Standby lang Val Gonzales at Edniel Parosa. Alas 6:45 ang ating oras. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Matindi ho pala yung tinamong sugat ng mga sundalo natin dito ho sa pinakahuling pambobomba ng water cannon ng China dyan sa may Ayungin Shoal. Dinalaw ho ito ni AFP Chief General Romeo Browner. Yung palang isang nasugatan ay nagtamo ng 13 stitches malapit sa mata. Nako, muntik pa palang mabulag ano. At yung isa naman ay may 7 tahi sa ulo. Ganong katindi. Ayan ito, pinapakita ho natin sa video ngayon sa DZRH television. Yung mga tinamong sugat, ganon kalakas, ganong katindi ho yung water cannon na ginagamit ng China sa mga magsusupply natin ng pagkain at tubig sa mga sundalo dyan sa Ayungin Shoal. Ayun hindi ho simple, talagang ganong kalakas. Papatay talaga, papatay. Makakapatay yung ganong kalakas na pressure ng tubig. At isipin yung barko umikot napaikot nila sa lakas ng pressure napabaliktad sa lakas ng pressure. At ito pa, may latest ho dyan, hindi lang mga sundalo natin, pati mga civilian ngayon ay tinarget na rin ng China. Sugatan po ang ilang Filipino scientists and researchers na nandyan sa Sandy Cay na bahagi ng Pag-asa Island matapos ngang iharas din sa pamamagitan ng helicopter. Ayan niliparan ho ng mababa ng helicopter. Alam nyo naman kapag may nakakakita naman tayo niyan, yung mga lilipad na helicopter o magla-landing na helicopter, talagang matindi ang alimbukay ng hangin at alikabok. Lalo na kung mababang ganyan, talagang liparan yung mga bato, mga kung ano-ano. May mga nasugatan din hong mga kababayan natin, mga Filipino scientists and researchers na nandyan. Naglabas po ng video ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito nga itong napapanood natin. Ayan, yung helicopter ng China umaligid sa ibabaw ng Sandy Cay at tumagal ng mga 10 minuto. Mga 50 feet lang daw ho yung taas. Mababa yun, talagang grabing alimbukay ang lilikain nito. Meron palang nasa tubig na nag-survey, muntik ng malunod dahil hindi makaahon-ahon sa lakas ng hangin dahil dito sa helicopter na ito. Grabe na ito, grabe na itong nararanasan natin dyan sa West Philippine Sea. At mamaya may follow-up report dyan ang ating RH reporter. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. 2 minuto na lang, alas 7 na. Uy, Aya Jerome Tang. At sa mga nagtatanong, dahil po sa Semana Santa, mawawala po ng ilang araw sa Himpapawid ang DZRH. Ayan. Sunday ang balik natin, parang Ray, parang Het. Sunday ng anong oras? 4 a.m. 4 a.m. on air, balik tayo. Back on air tayo. Ayun.
Kaya magpapahinga rin si Greg, si Yuel, si Ivan, si Mother, ayan. Si Kisses, si Romel, ayan, makakapagpahinga rin. Si Nicole ba andyan? Si Nicole? Nagpahinga na? Nagbakasyon na? si Jen, nasaan? Andyan si Jen. Ay, Jen, magbabakasyon ka na, Jen, ha? Pero si Het, si paring Ray, huwag kayong alis dito, ha? Dito lang kayo, ha? Linisin nyo yung mga, baka kulang sa tubig na yung mga equipment natin dyan. Tubigan nyo na, ha? Ang ating mga nasa engineering department po, sila ay mag-overtime. At ayusin para mas maging maganda ang ating pagsasahimpapawid. Ayan. Eto na. Ang AFP daw po'y tuloy. Aba. At meron ulit resupply mission na inaayos sa kabila ng mga pangyayari. RH52, Edniel Paroza. Come in, Edniel! Come in! Ang mga sundalo ng Western Command na manatiling determinado sa kabila ng mga harassment ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Kasama ng DZRH News at iba pang piling miyembro ng Defense Press Corps. Personal na dinalaw ni Bronner ang mga sundalong kabilang sa mga naka-assign sa BRP Sierra Madre, naging pitong nasugatang tauhan ng Philippine Navy sa huling 2 RORE operations sa kanyang pagkita headquarters ng Westcom sa Princesa sa Palawan. Kabuang tauhan ng ginawaran ni Bronner ng Military Merit Medal para sa pagtaon ng BRP Sierra Madre, habang inalayan man Wounded National Medal. Ang 4 na nasugatan noong March 5 at itong 3 nagpapagaling pa sa ospital dulot ng matinding water cannon ng China Coast Guard noong Sabado. Kwento ng isa sa mga nasugatan sa ulo na nanatili pa rin sa Camp Recarte Station Hospital, humampas siya sa dingding ng Unay sa May 4 dahil sa lakas ng pagbomba ng tubig ng China at maswerteng hindi tumilapon sa laot ng mangyaring insidente. Pero lahat nitong 3 pinakahuling nasaktan ay nagpahayag pa rin ng kanilang kagustuhang bumalik sa resupply mission para manindigan para sa bayan. Samantala, sinabi ni Bronner sa mga sundalo na magpapatupad ng AFP ng changes o pagbabago sa itutuloy pa rin mga RORE mission. Bagamat hindi na idinitalyo itong operational na impormasyon, binanggit ng general, patuloy pa rin niyang direktiba sa mga sundalo ang maximum tolerance. Pakinggan natin siya. Basta ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. Sa huli, kahit pabiro, binigyang din ni Bronner, kasama ni na Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hildetan at Westcom Commander Vice Admiral Carlos na hindi patitibag ng Pilipinas. Pakinggan natin ito. Sulat po dito sa likod, no? The Philippines will not be deterred. We will also not be the second. We will be the first in the West Philippine Sea. Maraming salamat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Major H, ito si Edniel Parusa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 7:02 ang ating oras. Thank you, Edniel. Samantala, sitwasyon naman sa mga bus terminal Cubao QC. Ando si RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Yes, Jerry. Yung pagtayo namin dito, nasa loob lamang ng ilang minuto, ay 5 mga bus agad yung umalis patungo ng lalawigan ng Nueva Ecija, patungo ng San Jose at patungo ng Cabanatuan City. Ito kanina ay punong-puno itong lugar na ito. Ito yung pilahan ng mga pasahero dahil hinati doon sa dalawa, Jerry, itong mga pasahero. Yung isa na mag-i-exit ng Santa Rita diyan sa bahagi ng North Luzon Expressway. Ito yung mga patungo ng Cabanatuan City. At itong mga patungo naman ng lungsod ng San Jose, San Jose City sa Nueva Ecija ay nandito sa aking kaliwa dahil ito naman yung dadaan ng SCTEX, yung 5 mga sasakyan ng Baliwag Transit na puno ng mga pasahero. Ang maganda, wala na ngayon yung mga tumatayo. Wala nang tumatayo. Tapos na yung mga panahon na Jerry, na dahil sa kawalan o kakulangan ng masasakyan na mga unit ng bus
ay nagtatayuan. Ngayon lahat ng umalis, nakaupo. Conveniente yung ating mga kababayan. Kausap ko kanina, itong isa sa opisyal ng Baliwag Transit, 400 mahigit na mga unit ng bus. Yung inihanda nila ngayong araw na ito hanggang sa araw ng bukas para i-cater lahat itong mga pasahero na nandito sa lugar na ito. Nabutan din namin kanina yung mga tauhan ng CNP Highway Patrol Group na nagsasagawa naman ng inspeksyon dun sa roadworthiness ng mga bus na bibiyahe ngayong oras na ito. Yung mga may kulang dun sa side mirror, yung mga kalbong gulong, yun yung kanilang mga tinitingnan kung roadworthy o may kakayahan pang bumiyahe. Yung mga bus na aalis ngayong araw na ito. Ang kahapon yung sinagawang random drug testing na pinangunahan ng MMDA at maging ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency doon sa 65 mga bus driver, ni isa walang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ang Quezon City Police District ay meron ding inilatag dito na police assistance desk para umagapay doon sa ating mga kababayan para matiyak yung kaligtasan nila habang sila ay nag-aantay na makasakay pauwi ng kanilang mga probinsya. Mula rito sa Baliwag Transit dito sa Cubao, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Alas 7:05 ang ating oras. Antabayan niyo po ang follow-up ng ating RH29, Boy Gonzales, dun sa lolo na napatay sa suntok ng sariling apo. Dito ho yan nangyari sa San Andres, sa Paco, Maynila. At yung follow-up natin dun sa babae, yung yellow belter, na nabugbog sa isang sparring. Ang ka-sparring ay lalaki na black belter, na isinubo raw ng coach dahil kursunada ng coach yung biktimang babae. Naku po, yan po ay dyan sa Jesus is Lord Colleges Foundation Inc. sa Bukawe, Bulacan. Kauna-unahan sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 27 ng Marso 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tangkang pagpupuslit ng mga sasakyan na idineklarang used spare parts na bigilan ng Bureau of Customs. Yellow belter sa Taekwondo sugatan matapos i-set up ni coach ang sparring laban sa isang black belter na lalaki. 2 pang drug suspect patay sa war on drugs ng Davao City. Fetus natagpuan sa sewage treatment plant ng isang condominium sa Quezon City. Pinaka-peak ng summer heat mararamdaman sa Abril hanggang Mayo. At PNP Chains of Command ngayong araw ipinagpaliban sa Abril. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita.
Alas 7:09 ang ating oras. Kailangan maging matibay tayo dito sa panibagong sakit na lumalaga na pertussis. Ang sabi po ng Department of Health ay chill lang tayo, chill. Huwag kayong masyadong mababahala. Teka muna, parang wala nga ba tayong dapat na ikabahala dito sa lumalaganap na sakit na ito? Itong pertussis, tosferina. Kausapin nga natin ang ating public health expert. The doctor is out na kaya? Out for vacation? Doc Tony Leachon, magandang morning! Jerry, at sa mga nakikinig sa iyong programa, magandang umaga po. Apo, mukhang hindi ba kayo magbabakasyon, Doc? Hindi. Dito lang tayo sa bahay at sa hospital. Kahit Webes, Biyernes Santo, bukas ba ang mga ospital, Doc? Bukas, dun sa mga nangailangan emergency. Ngayon naman, Wednesday, may regular pa akong pasok. But call it Thursday, Friday, hindi ako sisipot sa ospital, pero baka mag-rounds lang. Very good. Doc, itong pertussis, tosferina, tama Doc? Tosferina ang tawag dito sa atin. Totoo nga ho ba na ito'y hindi naman dapat nating masyadong alalahanin o ikabahala? Well, dapat din alalahanin at bahala. Kaya nga, ang dalawang syudad, Quezon City at Iloilo, nag-declare ng outbreak na. At ang Iloilo, beside na nag-outbreak, nagtawag ng state of calamity. Kasi ang kailangan talaga nito ay bakuna. Since hindi tayo naka-order at sa June pa lalabas yung milyon-milyon bakuna na sinasabi ni Yusek Eric Tayag. Pero exposed ang ating mga kabataan, ang ating mga infants na magkaroon ng ubo, fatigue, difficulty breathing, vomiting. At kung hindi maagapan, magkakaroon ng whooping cough, mahirapan huminga, at ang iba dyan, ma-intubate, malalagay sa ventilator. So, ibig sabihin, delikado, lalo na sa mga bata, at saka sa mga pregnant women. So, tayong lahat dapat ngayon mag-ingat. At ang pag-iingat, since wala pang bakuna, just like in the pandemic, dapat tayo mag-face mask. Yun ang aking suggestion. Kasi wala naman tayong bakuna. Tumawag tayo ng outbreak. Pero ganun na lang gagawin natin. So, I think dapat klaro yun kung anong gagawin natin. Mga bata lang ho ba, Doc, ang delikado talaga dito sa sakit na ito? Hindi rin, Jerry. Ang mode of transmission kasi nito, droplet infection, direct contact, at saka yung mga children infected from their playmates. Pero ang nangyayari kasi dito, Jerry, itong mga symptoms na ito, ang sakit na ito pumapasok sa mouth, nose, and throat. Tapos sinisira ng bacteria yung normal na ciliated epithelium. Kaya natatrap doon. So may transmission ng bacteria through the aerosol. Yung aerosol na yun, ng pertussis, papasok dito sa lining ng epithelium. Tapos magmumultiply at sisirain yung cilia. Yung secretion hindi mailabas kaya natatrap. So nagkakaroon ng paralysis ng epithelium at ang daming secretion ng toxins which will cause systemic infection. Kaya yung whooping cough is highly contagious at ang kailangan niyan ay pag-ingatan. Ang kailangan talaga nito, Jerry, ay bakuna para sa young children, sa preterm pregnant women at saka sa adults. Yung sinasabi, so pati adults, Doc? Natin ay pangmatanda. Doc, pati adults? Ganito, Jerry, ang early treatment ng pertussis ay hindi effective for reducing symptoms. Ang treatment should begin the first 1 to 2 weeks before coughing. At oras na nag-cough na sila, the antibiotics will not alter the course of illness. At ang clinical history nito,
malinaw yon. At since ang mga taong lumalabas dito ay mga matatanda, dapat sila din ay napoprotektahan. Pero ang kids should be vaccinated. So many children ngayon nag-skip ng vaccine during the pandemic lockdowns and are back in school. Libre naman po yan. Ang nakakalunos lang na data, eto Jerry, ang data kasi nito ay 224, 453 itong taong to. Last year, 23 lang. So, ang jump ay 453. Sa pertussis cases kasi, ang napag-alaman namin, ang unvaccinated young infants and children were affected. Pero a lot of the adults are mildly symptomatic sa mga magulang. In short, yung mga adults, ang carriers, na nagtatransmit ng infection. So kung mababa ang bakuna sa mga bata at mababa ang bakuna sa adults, magkakaroon ka talaga ng outbreak. Ang komplikasyon ng pertussis, hindi titigil ang ubo. Kung mababawasan ng hangin dahil sa katawan mo dahil hindi makapasok, pwede ka magkaroon ng respiratory failure at pwede ka mag-pneumonia. Napakadelikado sa edad less than 1-year-old. Since ang mga bata ay wala pang bakuna at hindi pa dumadating at baka mahirapang huminga. So isa yan sa sort ng infection sa adult din. Kaya importante, Jerry, na ang mga adult ay papuntahin din sa mga doktor upang sila, yung may mga edad, magbabakuna na rin para sa ganun maprotektahan nila ang mga kasama nilang mga bata sa bahay at hindi na maipasa sa community dito. Kasi mga bata namang sanggol, di naman lumalabas yan. Ang lumalabas actually, yung matatanda, ang mga adults. Tama, yun ang storya niyan. So ang mga adults, ang mga carrier na maaling magdala sa bahay na merong mga baby. So ang nangyayari dito, Doc, ang gusto nyo, ang panawagan nyo, ang vaccination, hindi lang sa mga bata, kundi sa mga adults na. Sa mga adults na rin, isama na natin. That's correct, Jerry. Kasi ang nasa labas na nagtatrabaho at nanggagagala yung mga matatanda. And siyempre, sila yung symptomatic. Pero ang naapektuhan, kasi common to sa pediatric age group na less than 2 or less than 4, ito yung dapat nating ingatan. At pag hindi natin nabigyan ito ng mga antibiotics sa unang mga araw, hindi na magiging effective ito hanggang 3 linggo. At ang pinaka-best pa rin ito ay vaccination efforts. Kaso ang vaccination natin ay sa June pa darating. So kung nagpatawag ng outbreak ang Quezon City at saka Iloilo, ang pwede natin gawin minimum public health standards at doon papasok ang masking natin kung wala tayong protection pa para sa kanila. Lalo na ngayon, uwian sa probinsya, may mga taga-probinsya pupunta rito, magkikita-kita mga magkakapamilya, mga reunion. So ito, Doc, mukhang spreader itong Holy Week break natin na ito. Yeah, super spreader yan. Kasi walang guidelines na nilabas ng Department of Health kung ano magiging suot na mask during the travel, lalo na sa mga bus. Mga 10 rehiyon na ang may kalat nitong tuspirina. So dapat, ako naman, wag niyo sirain ang inyong bakasyon at ang Holy Week niyo. Wala naman mawawala po sa inyo. Hindi malaking kakulangan. Kakailanganin natin ito para maprotektahan po kayo. Kasi mahirap po yan, lalo na sa area na wala kayong medical equipment or medicines, lalo na sa mga destination areas na walang doktor. Be sure na bago kayo pumunta, nakapagpa-check up na kayo, nakapagbakunan na kayo, para sa ganun, pagpunta nyo sa mga areas na yan, hindi kayo matatamaan ng tuspirina at makahawa pa kayo sa mga iba pong tao. Malakas bang pangontra o panlaban ang face mask sa tuspirina, Doc? Oo naman, Jerry. Ang dami nating sakit na napigilan to malibang COVID. Maalala mo, Jerry, nung lumabas yung infections sa China nitong October, yung may mga walking pneumonia, naprotektahan pa rin tayo, Jerry. Ang TB ay bumababa dahil
tayo ay nagmamaskara. So, ang maskara in the absence of medicines and vaccines will always protect us. Ako, I've never lost my guard. Mahirap na, Jerry, lalo na kung may bata ka sa bahay. Kailangan laging ikaw ay protektado. Nagtatanggal lang ako ng mask sa open air. And if I think that my colleagues, talaga ang 90% silang bakunado. Pero dahil ito'y tuspirina na hindi pwede ang bakuna, wala pa, magmaskara po tayo. Wala pong malaking gawain para sa atin yan kasi sanay na po tayo dyan. Huwag niyong masamain kung tayo po ay nag-iingat. Mahirap po ma-hospital. Napakamahal po ma-hospital ngayon. Susuko kayo. Sa admissions pa lang, sa deposit pa lang, makukuba po kayo. Kaya pakiusap ko, prevention is better than cure. Yun po ang pinakatamang gagawin. Sa tingin nyo, Doc, lalo na sa mga lugar na meron ng ano tawag doon, outbreak, dapat i-mandatory na ang face mask? Without batting an eyelash, yes. Kasi ang pananaw ko, iniisip kong nga kagabi na may mga na nag-post sa isang channel, Jerry, na interview ko. Sabi nila, bakit naman daw? Sabi ko, ba nagpatawag ng press conference, wala kang bakuna. Alam nga, magtinginan lang sila doon. Tapos, yung isang Iloilo nagpatawag ng state of calamity para ma-release ang bakuna at ang mga paraphernalia. But waiting for the vaccines, anong gagawin mo to protect the constituents? Di magmaskara at minimum public health standards. Yan naman ay sanay na tayo sa COVID. So, moot and academic. Ang ayaw lang naman magpamas ay mga businessman at mga politiko kasi gusto nating palabasin ang sarili natin okay kahit hindi tayo okay. Which kaya tayo nagkakawindang-windang dahil sa hindi natin pagsunod sa tama. And we should actually not dance with that kasi naranasan na natin yan. Sandali lang naman ito at maya-maya nandyan yung bakuna. Magtiis-tiis muna ho tayo without sacrifices. Ayan. Kayo po ay maaaring magkaroon ng tuspirina. Napakahirap po para sa mga bata na walang kalaban-laban, iiyak lang. At maya-maya hindi na natin alam kung sila po ay magkakaroon ng respiratory failure. Opo. Doc Tony, maraming salamat sa inyong mga paalala. Magandang umaga. Magandang umaga, Jerry. At regards kay Tunying. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doc Tony Liachon, Public Health Expert. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Alas 7:28. Tuloy ang mga pangunahing balita. Mahigit sa 6 na milyong pisong halaga ng mga puslit na sasakyan ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro. Ito ho'y unang idineklarang mga used auto spare parts. Ayon sa Bureau of Customs, dumating ang kargamento sa Subport of Mindanao Container Terminal noong Pebrero 12 mula sa Japan ay dineklarang naglalaman ng 55 pakete ng mga ginamit na auto spare parts. Pero nang suriin, natuklasan na mga kargamento ay naglalaman ng isang Suzuki Jimny, isang unit ng Mercedes-Benz G-Class, isang unit ng Prado, at dalawang Prado. Tingnan mo nga naman. At hindi lang yan, kamakalawa lang, Mother, nung Lunes, ang Bureau of Customs dyan sa NAIA ay nakasabat ng 3 kilo, mahigit 3 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Oo, dyan sa NAIA. Tingnan mo nga naman, idinadaan pa sa sinasakay sa eroplano. Huli yung claimant nung droga na ito. Hinintay yung claimant. Siyempre, ganun ang gagawin dyan. Hihintayin yung claimant. Ayun, huli siya.
mahigit 3 kilos ng shabu, magkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Ayun. Kaya ang problema ho natin sa droga ay hindi ho talaga matapos-tapos. Alas 7:30 ang ating oras. Ito na. May follow-up ang ating RH29, Boy Gonzales, dito po sa lolo na napatay sa suntok ng sariling apo. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Okay, Jerry, dito tayo sa Barangay 770 dito sa Sobel Rojas, Santa Ana, Manila. At yung mga labi ng ni Lolo Jesus Rivera ay nasa bilagan na Pineran Hosparaw. Dahil sa maya pa siguro darating yung mga labi para dito na iburol sa bahay ng biktima si Jesus Rivera. At tumanggi na muna magsalita yung anak na si Aling Norma na nanay o anak niya yung si Raymat na suspect sa pambubugbog dito sa 81 anyos na lolo. Ang palayaw niya pala rito, Jerry, Jojo. Dahil sa yung asawa ni Jesus Rivera ay matanda na rin at may sakit na Alzheimer. Kaya hindi niya alam na nasawi na pala yung kanyang asawa. At palakad-lakad lang dito sa atin ng mga kapitbahay. At sinabi rin ng barangay tanod ng barangay 770 na yung suspect na si Raymond ay kagabi namataan nila dito sa area at natutulog lang sa tricycle. At pero ng pagpupuntahan ng nanay ay tumatakbot ng mga barangay tanod. At may mga kaso na palang kinakaharap itong si suspect na si Raymond. 27 anos na to. Ang kaso niya ay illegal drugs. Nakapagpiyasa lamang kaya nakalabas itong suspect. Kaya maya-maya daw ay inaasang darating na yung mga labi ni Lolo Jesus Rivera para so, si Raymond boy ay hindi pa nahuhuli. Hindi pa nahuli pero palakad-lakad lang daw dito sa paligid. Andiyan lang sa paligid. Para sa tricycle. Aba, oo. Dapat hulihin na ng mga pulis. Andiyan lang pala. Oo. Andito lang kanina sa kagabi. Dito sa mismo malapit sa bahay nila at patuloy kaya rin sa isang tricycle na nakaparada dito. Sakot to ng Santa Ana. Sa Subel, Santa Ana, Maynila. Ang biktima si Jesus Rivera nga ay nagkamot ng sugat sa ulo at bugbog na inabot mula sa kanyang apo na si Raymond. Hanggang dinala to sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Kwento nga ng unang mga kapanayam kay Aling Norma ay nag-aaway sila ng kanyang mister dahil sa pera at nang narinig ito ng kanyang ama na yung biktima na si Jesus ay nagalit at nagmumura sa kanyang asawa dahil sa unang-una ay lasing din daw itong si Mang Jesus, sabi ng mga naka-witness. Biglang nagising naman yung kanyang apo at kinasusuntok sa kanyang lolo at hanggang sa tumama yung ulo sa matigas na bagay at dinala nga sa ospital. Bakit hindi pa hinuhuli ng Manila Police yan? Andiyan pala, nakikita rin ng mga kapitbahay. Walang police dito kagabi, kaya siguro pagka napalok ng mga police ay mahuhuli daw sa andito lang daw sa paligid-ligid lang daw. Ang sabi ng mga kapatid na nakausap ko, andito lang sa gilid-gilid ng kagabi at nakatulog pa sa tricycle. At
si Chairman Lopez na rin Delgado ay mukhang nagbibihis na para makausap natin. Pero yung mga tanod, andito. Wala man lang tumawag ng police na nandiyan yung suspect para ito'y arestuhin. Oo, si Ricardo Aguar, yung tanod ng barangay 700. Pag nasa paikot-ikot lang daw yung suspect, si Remat. Sabi nila, pero hindi pa namin hindi nila nakikita, sir. Sabi lang ng mga kapitbahay. Sabi lang ng mga kapitbahay. Oo. Pero siguro, pag matimpuhan namin, kita namin, sabihin namin ni Chairman. At marami pang naging kaso itong si Remat. Barangay niya, Mapot Plain. Hindi ko alam, sir, kung may blatter ba siya o may kaso ba siya. Kasi biglaan lang itong nangyari. Okay. Sige po. Ayan Jerry. Isa sa mga tanod, dito kami sa labas mismo mukhang bisina si Chairman at nagbista. At ang rito, masubaybende kung paikot-ikot lang yung suspect na si Raymond dito, tinatanong din siguro yung mga bahay nila, posible mahuli rin agad ng mga polis. At inikayat nga ni Aling Norma, yung nanay, na sumuko na kasi masakit na nga sa kanya. Tatay niya yung biktima at anak niya yung suspect. Kaya kanina ay tumanggi muna magpa-interview dahil sa magigulo ang pahinihintay pa yung mga labi yung mga Jesus Rivera para mailagat dito sa kanilang bahay sa Sotel Rojas Street dito sa Santa Ana, Maynila. Yan yung ginawa natin follow-up, Jerry, sa lolo na namatay sa bugbog ng kanyang apo sa Santa Ana, Maynila. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sharon Chito, si Pedro Sales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Kaya andun lang, pag-alagala yung suspect, wala man lang barangay na humuhuli, wala man lang polis. Boy, ikaw na nga ang tumawag ng atensyon ng Manila Police District para dyan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:37. Samantala, bugbog sarado naman ang isang Taekwondo yellow belter matapos iharap ng kanyang coach sa isang sparring session laban sa isang black belter na lalaki sa Bukawi, Bulacan. Babae ho yung yellow belter. Ito pala yung video na sinasabi namin sa inyo kanina. Ayan panoorin natin. Ayun, ando naman yung coach, may referee. Siya yung, ay sus, Mario Josep, puro tama puro sipa inaabot ayun, bagsak na naman. Black belter ho dito yung lalaki. Yung babae, yellow belter. Ayun! Ay sus, Mario Josep. Teka, nawala yung video ko. Boom! Bagsak na ko. Ayun. Sub-sub. Round 2. May round 2 pa pala. Round 2. Ayun, sapok sa mukha, ng sipa. Ayun, puro ang punteriya ng black belter ay yung mukha ng babae. Ayan. Tingnan nyo. Yun. Tinira sa tiyan, sa sikmura. Ayan. Abangan nyo. Ayun, naku po, inang. Talaga naman, Sa tindi po ng mga tinamong tama sa mukha at katawan ay naospital ang 17 anyos na student athlete na si Jamie Salvador, na estudyante po ng Jesus is Lord Colleges Foundation dyan sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa pamilya, sinadya ito ng coach dahil sa manoy pagseselos dahil ito hong biktima ay merong kasintahan. Paglalarawan ng biktima, halos mamatay na siya sa lakas ng pagkakagulpi sa kanya ng lalaking black belter na lubhang mas malaki sa kanya. Isiniwalat din ni Jamie na hindi lamang siya ang nakaranas ng pang-aabuso, ngunit nakatatakot lamang umano ang iba na mawalan sila ng benepisyo na ibinibigay ng eskwelahan
at ng coaching staff. Ayan oh. Yung mga ito ho yung litrato ng biktima habang nasa ospital. Ang tindi ng sinapit nitong si Jamie. Coach! Tsaka dito sa Black Belter. Tingnan nyo, masdan nyo ang ginawa ninyo. Dalawa pang drug suspect naman ang napatay sa magkahiwalay na operasyon sa pagbabalik ng war on drugs sa Davao City. Una rito ay nagbigay na ng babala si Mayor Baste sa mga nagbebenta at gumagamit ng droga na umalis na sa lungsod dahil kung hindi ay papatain niya ang mga ito. Sa tala ng Davao City Police Office, umabot na sa 7 drug suspect ang napatay sa mga operasyon ng pulisya matapos umanong manlaban. Kinundi na naman ang Commission on Human Rights ang mga pagpatay dahil labag ito sa human rights at right to life ng mga nasawi. Batay sa tala ng Davao City Police, nakapagsagawa na ng 21 anti-drug operations ang pulisya sa buong lungsod mula noong Marso 22 lang at nakaaresto ng 17 katao. Natagpuan ng isang fetus na itinapon sa sewage treatment plant ng isang high-end condominium complex sa Quezon City. Dakong alas 8 ng umaga nang matagpuan ng operator ng sewage treatment plant ang fetus na lumulutang sa tangke. Hinala ng mga pulis galing ang fetus sa isa sa 3,000 units mula sa 4 na towers na nakatayo sa complex. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga pulis sa insidente. Saang condominium ito, Kises? Hindi ba binanggit? Dapat banggitin na yung lugar na yan. Mararamdaman sa bansa ang pinaka-peak ng heat index sa panahon ng tag-init sa Abril at Mayo. Ayon kay Pag-asa spokesman at Assistant Weather Service Chief Chris Perez, ang temperatura sa Metro Manila sa Abril at Mayo ay maaring umabot sa minimum na 25 hanggang 38 degrees Celsius. Hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot sa 50 degrees Celsius ang summer heat sa ilang bahagi ng bansa sa susunod na buwan. Ipinagpaliban hanggang sa Abril 1 ang nakatagdang change of command ceremony na dapat sana'y isasagawa sa araw na ito ng PNP. Ang seremonya at ang susunod na PNP Command Conference ay pamumunahan ng sinumang papalit kay PNP Chief Benamin Acorda. Hanggang kahapon wala pa ring balita kung pahahabain pa ang termino ni General Acorda at kung sino ang magiging kapalit nito sa pwesto. May prerogative ang Commander-in-Chief na pumili ng PNP Chief mula sa sino mga opisyal na may ranggong Police Brigadier General. Susunod! Sino itong magaling na aktres na madalian daw ang kasalan sa aktor na isa ring boyfriend dahil buntis na? Ganun ba? Minadali dahil buntis na ang kasal ni na ano? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng alas 7:43. This time tuloy ang mga pangunahing balita. Arestado ang isang 66 anyos na senior citizen matapos magpanggap na abogado at nag-aalok ng notary services sa Naik, Cavite. Aba, sa ikinasang entrapment operation na kumpiska ng NBI sa suspect ang ilang dry seal at stamps na may pangalan ng 3 magkakaibang abogado. Ayon kay NBI Cavite Chief Attorney Eric Nuque, dati na ring nakasuhan at nakulong ang suspect sa ganitong modus. Sa mga magbabakasyon at mag-beach, eto. Mag-ingat kayo dito. Namatay ang isang 10 taong gulang na batang babae matapos nakapitan ng dikya habang naliligo sa beach sa Araceli, Palawan. Batay sa report, nagbabakasyon lang sana ang bata sa lugar kasama ang pamilya na mangyari ang trahedya. Naku po, inang. Sinubukan pa ng Araceli Rural Health Unit na iligtas ang bata pero binawian din ang buhay dahil sa matinding allergic reaction. Nagbabala naman ang health unit sa mga nagbabakasyon na mag-ingat sa paliligo sa dagat ngayong panahon ng tag-init dahil naglalabasan din ang mga dikya o ituhong mga jellyfish sa tuwing ganitong panahon. Sa mga papel pa rin ang inyong lisensya sa pagmamaneho, eto,
Naglabas na po ng schedule ang Land Transportation Office para sa mga motorista na nais nang mag-claim ng kanilang mga plastic card, printed driver's license. Ayan. Pinayagan na po kasi ang LTO, may dumating na 1 milyong plastic cards. Batay sa memo ng LTO, lahat ng expired driver's license mula noong April ng last year at lahat ng mag-expire hanggang April this year ay pwede kayong makakuha at mag-renew ng inyong lisensya mula April 15 hanggang 30. Ayan. Ang mga lisensya naman na nag-expire mula September 1 hanggang December ng nakarang taon, 2023, at yung mga mag-expire simula ngayong darating na Mayo ay dapat na mag-renew May 1 to 31, 2024. Ayan ha. Ang mga lisensya naman na expired na mula January 1 hanggang March this year, January hanggang March ngayon, at yung mga mag-expire ang lisensya hanggang June 2024, ay pwede na kayong makakuha ng inyong lisensya at mag-renew sa June 2024. Ayan, may schedule. I-double check nyo na lang ho. Sa mga dati nang nakapag-renew at kailangan na lang ng plastic card license. Pangunahing balita sa showbiz. 10 minuto na lang, alas 8 na. Oy, si Ka Jerry Labasan, ang tindi ng galit dun sa coach. Para pa lang si Greg namin dito eh. Hinahanap kung sino yung coach tsaka yung black belter. Sabi ni Ka Jerry na mala Trovador Ramos. Titirahin daw niya ng mongoose. Alam niyo ba yung mongoose? Yan ay isang klase ng martial arts na kakaibang estilo. Ayan. Kasoji Jimenez at si Rudy Benaventura, abay umulan daw pala kanina diyan sa parte ng San Ildefonso. Ayan. Maring Christy Daniel, magandang morning. May update na ba? Laban tayo diyan. Sana'y malapit na, ano? Eto na. Totoo ba ito? Yung kakakasal lang meron palang ganitong kwento ang ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Mahina, pakilakas. Sa Mindanao, Ayan. magandang umaga sa Katuning at syempre pa sa lahat ng ating mga listeners. Well, usapan sa showbiz. Kapansin-pansin na itinatago pa rin hanggang ngayon nitong si Ria Ataide. Si Ria tsaka si Sanjo. Oo, ang pagbubuntis sa naturang actress dahil obvious na malaki na ang tiyan na naturang dalaga. Pero ngayon hindi na dalaga dahil ikinasal na sila last week pa nitong si Sanjo na kung saan ay lihim na lihim ang kasal, kung saan ay ang mga kapatid at magulang ng nito ang naroon sa nasabing kasalan. Pero sa totoo lang, marami ang humahapak at nagsasabi na buntis talaga si Ria at kaya ito ay maagang nagpakasal ng biglaan. Well, ang isa sa mga masaya rito, syempre pa, ay ang kanyang ina na si Silvia Sanchez kung totoo nga ang buntis ng naturang aktres. Inaasahan ng lahat na aamin ng dalaga o aamin itong si Ria na siya ay buntis lalo pat kasal na siya. Di ba? Wala nang masama dahil kasal na siya. Wala namang masama at hindi ka pakasal, basta't buntis ka, ituloy mo lang yan. Huwag magpapa-abort. Tandaan natin yan. Basta't kasal, kahit hindi kasal, pag buntis, ituloy. Dahil yan ikaloob ng Diyos. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Ayan. Blessing ang mga baby. At lalo ngayong ikinasal naman na. Itinuloy naman sa kasalan. Diba? Ayos! Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, marami sa mga Pilipino ang nagpa-fasting tuwing ginugunita ang Semana Santa at pati ang Ramadan. Ang pag-oobserba ng fasting ay hindi lang nakapagpapatatag sa ating pananampalataya at nakapagpapapayat sa ating mga katawan, kundi nakakatulong din ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng dry skin. Aba, tingnan mo naman yan, oh. Ayon kay Dr. Miriam Merad ng Icahn School of Medicine sa New York, si Doktora,
Nire-regulate ng pagwa-fasting ang blood glucose level ng isang tao dahilan upang makapag-produce ng maayos na collagen sa pamamagitan ng glycation process na maganda para sa ating balat. Ayun, tingnan nyo na yan, ano? O, kaysa sa bumili ka pa ng collagen sa Japan, mag-fasting ka na lang. Gaganda na ang kutis mo, papayat ka pa. At ang dami hong health benefits ng fasting, lalo na yung tinatawag na intermittent fasting. Ayan, gumaganda rin daw yung ang tawag dito, yung cholesterol level dahil nakukonsume ng katawan, pati ang sugar. Ayan. Sa ibayong dagat, nasa 20 ang katao at ilang mga sasakyan ang nabagsakan o nagsibagsakan sa tubig matapos gumuho ang bahagi ng isang 4-lane bridge na nabangga ng isang container ship dyan sa Maryland, USA. At ayan o, Mario Joseph, grabe itong nangyaring ito. Nabanggaho ng container ship yung isang poste ng tulay dyan sa Baltimore. Ayon sa Baltimore City Fire Department, dakong alauna ng madaling araw nang mabangga ng Singaporean na barkong Dedali ang 1.6 mile na Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, sa Amerika. 2 survivor pa lamang ang naiulit na nailigtas sa insidente, ngunit nasa critical na kondisyon ang isa sa mga ito. Samantala, bine-verify pa naman ng Philippine Embassy sa Washington kung may mga Filipino nationals o na nasangkot sa pagbagsak ng tulay na ito. Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, USA, sa Maryland, USA. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hi! Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bigolano. Admiral Adeluis Bordado, magandang morning. Binanggit din ni Morley, kaya hindi na natin kailangang hulaan. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay tulad ng mga bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Saan bang biyahe? Si Kuyang Romel City, alam ko kung saan. Ayan, sa Aseya. Yan sa Subic. Yun, pagkagandang lugar, ano. Sa mga babiyahe dyan, nandito po ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe o ng barkada o ng pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. Come on! O yung binabanggit namin sa inyo kanina na samantalahin ang inyong enjoyment sa pagbabiyahe at pagdalaw sa mga lalawigan, sa inyong mga reunion, sa inyong pagsasama-sama. Gusto nyo pa rin bang manalo ng limpak-limpak na salapi? Aba, retratuhan nyo lang ang mga naggagandahang mga palayan, naggagandahang palaisdaan. At pwede na kayong manalo ng limpak-limpak na salapi dito po sa Pack Contest
ng PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. Yan, yung mga magsasaka natin, mga mangingisda, mga nasa sektor ng agrikultura, yan po ang nagpapakita ng masaganang ani. Yan po ang tema ng PAGCOR Photo Contest ngayon. 100,000 pesos ang pwedeng makamit po ng mananalo sa conventional category. Ilan yon? 8 winners. At doon naman sa drone at mobile categories, tatanggap kayo ng 50,000 pesos. 16 yan. 16 years old, pwede nang sumali dito. Kailangan lang ang kuha ay mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Yun! Yay! Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Number 1 Champion Blue Bar Tony Taberna, Jerry Baja 2x2 Ang tanong, hanggang kailan on air ang DZRH? Hanggang mamaya hong hating gabi. Kaya sa mga bibiyahe ngayon, tama. Para hindi tayo sabay-sabay, pwede nang bumiyahe yung mga gusto nang bumiyahe ngayon dahil wala naman ng number coding. At kung kayo ay nakasweldo naman na advance, di ba? Ngayon ang sweldo. Kung kayo man ay nakasweldo na kahapon, pwede nang bumiyahe ngayon. Yun namang mga half day ang pasok na lang ngayon. Mamayang hapon. Pwede pang bumiyahe para hindi sabay-sabay bukas. Makakasama pa rin po ninyo ang DZRH hanggang mamayang hating gabi. Ang balik ay sa linggo na ng madaling araw. Ayan, linggo ng alas 4 na ng madaling araw para ho dito sa paggunita natin sa Semana Santa. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Celine, 50 taong haligi ng proteksyon. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat.